Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa Pebrero 2026. Okay? So, nasa second month na tayo. Ang bilis-bilis. Ano? So, let's see kung ano po naghihintay sa inyo para sa pangalawang buwan ng taon na ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aris ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang, wow, 8 of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Cups. In the area of your near future, meron po kayong the Six of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In your challenge, meron kang the Six of Cups. Wow, meron kang 6 here. Telling you na mag-reflect ka daw, Aris, sa past mo para makita mo kung ano yung mga tama, mga mali, at mga dapat mong i-improve this time. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Pentacles. In your divine messages, meron kang the Sun card. Wow, tapos na to. Kapag lumalabas si Sun card in any of my reading, this is gonna be a good month para sa'yo. Okay? Congrats, congrats. Happiness is really on the horizon for you. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan in the end. Okay? At the end. So, Aris, bago po basahin ko ito para sa inyo, salamat po muna sa mga donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ako, napakalaking tulong po niyan para sa akin every time na meron tayong libreng reading for Aris dito sa ating channel. Salamat din po sa lahat ng likes and comments sa bawat video natin. Malaking tulong din po sa akin yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang The Moon card. Okay? Siguro ngayon, Aris, sa pakiramdam mo sa buhay mo ngayon, marami kang questions, marami kang, bakit ganun? Bakit ganito? Ano bang dapat kong gawin? Um, itutuloy ko pa ba? O atras na ako? Marami kang question mark sa buhay mo. Iba-iba naman kayo eh. So, iba-iba ang inyong nararanasan, iba-iba ang inyong mga tanong. Pero kitang-kita ko dito yung uncertainty or mga unclear things, mga malalabo. And your spirit guides are telling you, change is coming. Kung ano yung mga tanong, masasagot. Kung ano yung malabo, lilinaw. Ang importante ikaw. Have faith in your journey. Have faith in yourself na itutulay mo to hanggang sa matapos. Kahit magulo, kahit hindi ka sigurado, kung talagang naniniwala ka na kaya mo tong gawin at gusto mo to, itutulay mo until the end. Okay? It's all about you bringing up your faith, ang pananalig sa isang bagay, sa isang tao, o sa isang pangarap para matupad siya. Okay? Napakagandang background energy mo. Sinasabihan ka maging matapang, palaban, kayanin hanggang dulo. Okay? Card of the month, bravery. Yes, 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 yes. Face the unknown with bravery. Trust your steps. 'Di ba kahit malabo, kahit hindi sure, kahit hindi ka ganun kasigurado sa magaganap, pero kung matapang ka at may tiwala ka sa bawat hakbang mo, kakayanin mo hanggang dulo. Yung madilim na dala ng moon, lilinaw dala naman ng sun. So, kung ano yung malabo, lilinaw. Kung ano yung madilim, talaga namang liliwanag para sa'yo. Kaya kung dumadanas ka ngayon ng hirap, aahon ka rin, liliwanag din ang lahat para sa'yo. Okay? Especially in your core energy, meron ka pong 8 of Wands. 8 of Wands is really a very fast-moving energy. Kung dati puro stagnancy at parang hirap na hirap o talaga namang nakatenga, ngayon yung tenga mo mapapalitan ng mabilis na aksyon. Kung meron kang inaasikasong papeles, dokumento, or may hinihintay ka na isang bagay na parang ang tagal-tagal nang dumating, here, this is a great sign for you na bibilis na yan. Meron din sa inyo naghihintay ng resulta, ng exam, ng kumpirmasyon, ng clarity, ng go signal. It will arrive. Pero ngayon, sabi ng yung spirit guides, maghanda ka, Aris, para kapag dumating, ready ka to move and ready kang gawin yung kinakailangan. Because 8 of Wands, as many of you knows, ito ay talagang you're on the right path pag lumabas ito.
nasa tamang landas ka, nasa tamang direksyon ka. Pero kailangan dyan, undivided focus. Kailangan talaga nakafocus ka mabuti dyan to make sure na talaga magagawa mo yung kinakailangan. Kasi kung marami kang distraction sa paligid, ay nako, baka matagalan pa ito. Kaya importante, pag dumating yung balita, Aris, grab it, focus, at doon lang ang mata hanggang sa magtagumpay. Okay? The Eight of Wands, clarify natin. So siya nga pala Aries, ito ay Pebrerong reading, bagong-bagong buwan, ika nga, 'di ba? So isulat mo na sa baba ang mga February goal manifestations mo so that it will come true para sa buwan na ito. Example, I manifest, I claim na ngayong buwan na ito, Pebrero, yung goal ko na blank ay matupad na. Sulat mo, it will come true para sa'yo. Okay? Eight of Wands, tumilapon, kunin natin the Two of Cups and the Four of Wands. Wow, wow, wow. Kung meron po sa inyo na may nilalakad ng mga dokumento for approval, kontrata, negotiations, o kaya meron sa inyo parang balak ng bumukod with a special someone, seeing a house, seeing na parang makukuha na yung lease or makukuha na yung guarantee para makalipat na kayo at magkaroon na ng magandang celebrations pag start ng family life. May ganon. So congrats po para sa mga Aries na yan. It's gonna be happening here February. Para po sa iba, kita ko talaga ikasal. Kasal sa Pebrero or proposal sa Pebrero and union of two things. For others, nakita ko dito, yes, business partnership. May tatayo na, may pupundar na yung negosyo or yung sideline na gusto mo at meron kang katuwang dyan para matupad yan. Sabi ko nga, may mabilis sa development. Akala mo mabagal, akala mo tatagal pa, pero napakabilis, napaka-smooth sailing. This is really all about you having this mutual understanding with someone na makakatulong mo para tulayan tong finish line na ito at magkaroon kayo ng stable outcome sa tinatrabaho ninyo. So sa umpisa lang akala mo mahirap pero mabilis ito. At talaga namang you're gonna celebrate soon sa pagdating ng inaasikaso mong ito. Congrats po and i-claim mo to, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, the Knight of Swords. Sabi dito, Aries, bago sumugod, pag-isipan. Okay? Tinan mo siya. Ang pinapairal lang niya ay yung lakas niya. Yung gusto lang niya matapos, gusto lang niyang mangyari na agad, nagmamadali siya, kumbaga. Sa pagmamadali niya, tinan mo nangyari doon sa kabayo. Parang hirap na hirap yung kabayo sa pinapagawa sa kanya nung knight. So parang ganun ka din. Huwag mong madaliin yung proseso. Huwag mong madaliin yung nangyayari. Yes, like I've said, may mabilis na darating na balita. Pero sa pagbilis nito, sa pagdating nito, baka ma-overwhelm ka, madaliin mo din. So, pinapayuhan ka ng spirit guides mo, Aries, to not rush anything. Kapag dumating, kunin, sakyan, gamitin in your advantage. Pero yung proseso mo, dahan-dahan ka lang. Para bawat aspeto, bawat detalye, mabuting-ting mo para hindi ka magulat na lang bigla na, ay, bakit tapos na? Ay, bakit may aberya pa? Bakit meron pa nakabinbin? Bakit may naiwan pa? So, para maiwasan yung mas malaking komplikasyon or problema out of nowhere, dahan-dahan lang tayo. But, katulad doon, kailangan masigasig ka pa din. Kailangan lalaban ka pa din. At gagawin mo pa rin yung makakaya mo para matapos or magkaroon ng momentum yung isang bagay. Nandun pa rin yung sugod, laban, pero naniniguro. Hindi ka lalaban ng patalo, kumbaga. Okay? The Knight of Swords, clarify natin. So Aries, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating special reading for today? Comment down below. Gusto ko po malaman kung saan nakakaabot ang ating mga Aries special readings. Knight of Swords being clarified by the Seven of Cups. Okay, sabi dito, mag-focus ka sa gagawin mo talaga. Kasi meron sa inyo litong-lito pa. Gusto agad matapos, gusto agad maganap, gusto agad mangyari yung dapat mangyari, pero in the back of your head, meron ka pa ring kalituhan. Iniisip mo, dito ba ako? Diyan? Ito ba dapat kong piliin or yon? Marami ka pang options, kaya wag ka daw magmamadali sa bawat desisyon mo. Akala mo okay na to, pero bigla, ay, mas okay pala yun. Ay, mas maganda pala to. Bakit ko pinili to agad-agad? Bakit ako pumirma agad? Bakit ako nag-oo agad? Bakit ako nagbigay agad ng approval or ng final answer? Eh, meron pa palang mas maganda.
So, before you rush, before you make a decision and make a choice, pag-isipan daw munang mabuti. May confusion ka pa. May other options pa dyan na pwede mo munang tignan. Example, yung classic tale, pag bibili ka ng sapatos sa mall, tignan mo muna yung ibang tindahan, baka may mas mura, may mas maganda, bago ka mag-settle for the right move. Parang ganon, okay? Very important yan para sa'yo. Pagbutihan mo ang pag-iisip today. In the area of what you need po ay clarity with the Ace of Swords. Meron kang mga panalong makukuha soon here with the Six of Wands in the future. Pero para marating natin ito, ang kailangan mo ay klarong-klarong pag-iisip. Okay lang kahit hindi mo alam yung dako paroon. Yung hindi mo alam kung ano mangyayari, kung sure ba yung mga yon, okay lang kahit hindi mo alam yon. Normal lang yan sa buhay. Pero ang kailangan malinaw sa'yo, ikaw. Yung intention mo, yung gusto mo, yung pangarap mo, at yung dahilan kung para saan to. Kailangan klaro yun sa'yo. Para kahit gaano kalabo inasa harapan, kung ikaw ay sure, lalaban ka, di ba? So, ganun ka dito. Winning at all cost pagdating sa mga bagay na gusto mong maganap. Pero sabi dito, kung malabo sa iyo ang lahat, mahihirapan kang ilaban yan or mahihirapan kang makita yung tamang move. Kaya nga 'di ba sabi dapat planchado, malinaw, maliwanag bago gawin. Para pag nag-exert ka na ng effort, hindi masayang lahat, 'di ba? Yung effort, time, energy mo, no? So ngayon, makipag-usap ka rin daw sa mga karapat-dapat na tao para tulungan ka sa prosesong ito. Para hindi ka mahirapan, para lumawak ang isip mo, at makita mo pa kahit malabo or unclear yung mga dapat mong gawin. Okay? Very important yan for you. Isa-isip mo today. Dapat klaro muna sa akin bago ako gagalaw. Okay? Ace of Swords being clarified by the Nine of Cups. Alam mo na, Aries, pag lumalabas si Nine of Cups, panahon na to for you to make a wish. So, pumikit ka na ngayon, mag-wish ka na. This is really a beautiful, beautiful time for you. So, pinapayuhan ka dito in the area of what you need. Sabi na yung spirit guides, oy, Aries, itong pangarap mo, sure ka ba dyan? Itong wish mo na to, sure ka ba talaga dito? Kailangan klaro ito sa'yo mismo para alam mo yung pinaglalaban mo at alam mo din yung minamanifest mo. Because marami sa atin, kahit hindi Aries, humans in general, na nag-wish, pero hindi naman talaga siya sure kung yun talaga ang gusto niya. Nahihiwagaan lang siya, nagagandahan lang siya dun sa wish, pero kayang-kaya mo ba talagang panindigan yung wish na yun? Kayang-kaya mo bang kunin yung responsibility para mag-fight sa bagay na ito? So you need to figure that out. Are you really sure of that wish? At malinaw ba sa iyo yung paraan para kunin yan? Kailangan ihanda ang sarili para dyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Cups. Si Four of Cups, sabi mo, you've been so disappointed many, many times about your wish. Meron kang gustong makuha, pero try ka ng try paulit-ulit. Pero paulit-ulit ka ring natenga at talaga namang nalungkot na parang ang tagal. Tapos yung iba na uwi pa sa wala. Parang nawawalan ka na ng gana tungkol sa isang pangarap. And your spirit guides are telling you, kahit hindi ka sure, kahit malabo, maging matapang ka na talagang sungkitin or i-expect at asahan yung bagong paparating na ibibigay din sa'yo ni God. Okay? Now, itong bagong opportunity, narinig ko, ayaw mo sayangin. Kaya pag dumating, you know what you need to do. Kailangan makipagtulungan, kailangan talaga ikaw ay aligned sa isip, sa salita, sa gawa, sa kaluluwa, kung paano mo ito matutumbok para sure ball ang milestone at finish line. Kailangan talaga swak na swak sa isip mo, sa puso mo, sa kaluluwa mo na itong darating, kukunin ko to. Hindi ako magkasayang ng oras. I will take this journey para magkaroon ng positive outcome ang life ko at ma-reach ko yung tinutumbok ko. Some of you are really wanting to have a house, to have a successful negosyo, or magpakasal na, no? Or magkaroon talaga ng stable income. So itong paparating, tignan mo daw mabuti, parang gusto ko to, parang pwede to sa akin. And nakita ko na sa'yo talaga ito ibibigay eh. At ready na siya para sa'yo eh. So wag mo daw isipin na nalilihis ka ng landas because 8 of Wands here is giving you the guarantee na talagang nasa tamang direction ka.
Okay? So, don't doubt yourself. Kung meron darating na bagong blessing, kunin, tignang mabuti kung swak ka dyan. And you need to align yourself para magkaroon nga ng magandang bunga. Ano ibig sabihin ng align yourself? Pag ganito ang kailangan, gagawa ka ng paraan para maging flexible ka para sumuwak ka sa kailangan na yun. Ganun yun, okay? Example, kung pupunta ka ng Japan, kailangan mag-Nihongo, di mag-aaral ka ng Nihongo, di ba? Kung kailangan pumunta ng Korea, mag-aaral ka din ng Korean language. Parang ganon. You need to really be flexible to be there and to get the best of what it can offer para sa'yo. The Four of Cups, the Eight of Cups. Yes, you are ready to leave something behind. Yung mga bagay na hindi na talaga swak para sa'yo, kahit na hinayang ka doon, handa mo na siyang iwan. Kasi yayakapin mo na tong bagong bagay na sabi mo, sige, try natin. Baka ito na yung soulmate energy for me na trabaho, negosyo, or tao. And then, hindi mo sasayangin yung oras. You will focus on this. Boom! Guaranteed success, guaranteed celebration, at ikaw talaga ay makukuha mo yung milestone mo because of your bravery, katapangan, na layuan na yung past at yakapin yung bago. Heto ka in the near future. Nothing more to say. Victory, victory, victory. Kung ano tong bagay na talaga namang tutumbakin mo at hindi mo sasayangin ng iyong precious time but to really focus on it, nakitang-kita ko na ito yung magdudulot sa'yo ng kakaibang success and you are now gaining that momentum sa life mo. Akala mo hindi mo kaya, di ba? Akala mo unclear, akala mo hindi sigurado, pero boom, sa'yo binigay. Kumbaga, ikaw yung nasa spotlight ngayon. Ikaw yung favorite ngayon ng universe to be given this such blessing. Kita ko dito, some of you promoted, some of you, I don't know why, kita ko yung parang employee of the month, employee of the week. You're getting, sa iba parang you're getting the best clients, mabilis matapos yung mga transactions. Ikaw yung mabilis makakuha ng quota, mga ganyan, no? Para sa mga may negosyo, dadami ang kita, mag-expand, mag-grow ang iniingatang negosyo. You're on top actually. And people are questioning you and admiring you. Parang, huy Aris, paano mo ginawa yun? Huy Aris, ang galing mo naman. Ikaw yung talagang best person to have this blessing. Kasi ikaw yung may kaya. Ikaw yung may abilidad, kumbaga, no? Kaya napakagaling mo, napakaswerte mo. Actually, hindi siya swerte eh. Talagang dahil sa pinaghirapan, kaya napunta yan sa'yo. Six of Wands. The Ace of Cups. Yes, talagang magiging happy ka sa panalong makukuha mo in the near future. You're gonna be very, 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 very happy with this success. Sabi na yung spirit guides, if you could just put also your heart, hindi pwedeng half-hearted ka dito. Kailangan talaga buong puso ang nilalaan mo dyan para garantisado ang tagumpay. Kasi marami sa atin distracted, hindi talaga buong puso or bukal sa puso ang ginagawa. Kaya parang matagal yung success. Pero dito sa'yo, dahil yung puso mo, yung talagang damdamin mo, minahal mo tong ginagawa mo, talagang garantisado ang tagumpay mo dito. So congrats, congrats. Put your heart in everything that you're doing. Panalong-panalo ka dyan. Okay? I-claim mo to, it will be yours. In your challenge, meron kang feathered omens and battle within. Sabi dito, panahon na para buwagin mo yung mga ilusyon sa puso mo, yung ilusyon sa buhay, yung mga maling akala, mga maling paniniwala na marirealize mo this time na, ay, mali pala yun. Ay, hindi pala talaga niya ako gusto. Ay, akala ko okay na hindi pala. So, kung ano man yung mga mabubuwag na katotohanan o mabubuwag na kasinungalingan pala, and then makikita mo na yung katotohanan, you need to really fight that conflict sa puso mo. Naharapin yung truth, panindigan yung truth, at doon magsisimula yung talagang tuwid na daan sa asikasuhin mo. Kumbaga, wag mo daw pangilagan ng katotohanan. Bala mo yan para makita mo talaga yung para sa'yo. Kasi kung iiwasan mo lahat ng truth, porque mahirap, porque kontento ka na sa kasinungalingan, dapat mas piliin mo yung truth kasi kung mahirap sa simula, dadalin ka pa rin yan sa totoong outcome para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Cups. Kitang-kita ko dito, Aries, yung hindi mo pa kayang bumitaw sa past. Meron kang either past person or past job or past experience
na hanggang ngayon humahalo pa rin sa life mo. Kaya parang medyo painful pa. Sinasabihan ka ng yung spirit guides na let go, move on, magpatawad kung kaya mo na ha, magpatawad ka kung kaya mo na. Pero kung hindi pa, I understand, hindi ka pipilitin, I value and I really kinikilala ko yung iyong naramdaman. Pero sabi dito, palayain mo ang sarili mo para magkaroon ka na ng bagong simula. Kung ready ka na for a brand new life, dapat ready ka ring putulin yung sa past para totoong makaandar ka na. Alam mo, kita ko dito yung imahe ng isang tao na humihila ng lubid, pero yung kabilang dulo ng lubid, tren. Tren na hindi gumagalaw. Hinihila mo ng hinihila yung tren para umandar. Yung tren, yun yung past mo. Kaya hindi ka makaabante na mabilis kasi hinihila mo pa rin yung mga bagahe ng past. So always give yourself the chance to move on and embrace something new. Okay? So wag mo nang hilahin yung trend na yan. Hindi na yan gagana, hindi mo yan kaya. Bitawan mo yung lubid, maglakad ka na sa riles, mas mabilis kang makakarating sa pupuntahan mo. So kung ano man yung mga baggage mo, Aris, learn to let go so that you will have a good month. Okay? Six of Cups. The Chariot card. Yes. Yes. Tingnan mo na makakasabi lang natin abante, lagare, moving forward, bibitawan mo na yung lubid ng tren at magalakad ka na sa riles kasi nga mas mabilis yun. So, same message for you. Kino-confirm talaga sa atin ng yung spirit guides na bitaw, bitaw, bitaw sa mga bagay na nagpapabagal sa'yo, sa mga bagay na nagpapalubog sa'yo. Okay? Move on, pagaanin ng damdamin para mag-move forward na lahat sa buhay mo. Okay? In your fortune, you have discovering truth. Yes, you stand in the light of truth. Sabi ko nga dito, mas kapitan mo ang truth kaysa mga ilusyon. Kahit gaano pa kaganda yung ilusyon na yan, kung peke naman, wag mong hawakan. Ang truth, kahit solo ka lang, maganda pa rin ang outcome. So, always hawakan ang liwanag ng katotohanan kasi yun ang bala mo for better future. Okay? You also have Journey by Moonlight, Believe in Magic. Maniwala ka daw sa milagro ng buhay, sa mahika, na kung ngayon nahihirapan ka, bukas pagising mo, malay mo, iba ng kwento ng buhay mo. You always need to believe that the powerful force in heavens will give you the positive outcome this time. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sinasabi na yung spirit guides, magalak ka kasi nakita ko dito meron kang proposal of some sort. Sabi ko nga sa inyo parang meron ng ikakasal eh. Kaya congrats sa mga ikakasal dyan. Kitang-kita ko yung proposal happening this month. So sa mga Aries dyan, napakagandang buwan ito para sa pag-level up ng relasyon. Meron din sa inyo talagang getting a new position, getting a new job, having this new client or isang malaking swerte at blessing na ayaw mong i-take for granted. Nakita ko dito na kailangan mo itong aralin. Kung ano man itong papasukin mo, kung ano man itong kukunin mo na bagong blessing, aralin mo yan. Kung ito'y bagong kasal or proposal to have this marriage, no? Kailangan aralin ang buhay may asawa. Hindi pwedeng pakampante. Ganon din sa trabaho, no? Give your best effort to learn more para tong papasukin mo at bagong blessing na ito ay mapatagal mo in your life at maging permanenteng success. Okay? Good for you. Congrats po. Kung ano man daw yan na bagong blessing, sabi na yung spirit guides, make this your top priority. To make sure na talaga namang sa'yo ang swerte niyan moving forward for a long time. Okay? Yun, tumila po on the Four of Pentacles. Yes? Kitang-kita ko dito yung alignment, stability ng buhay mo. Yayakapin mo yung isang bagong bagay na alam mong mahalaga sa'yo at alam mong kayang-kaya mong panghawakan moving forward. Sinasabi dito ng yung spirit guides na you need to know your priorities. You need to know what is valuable sa hindi. So sabi dito, ng yung spirit guides, yakapin mong mabuti itong bagong darating dahil it will make you so stable in different aspect of your life. Sa pera man, sa trabaho, sa career, sa future, very stable ka ngayon. Okay? So, dapat alam mo ha, malinaw sa'yo ang mahalaga sa hindi para mapangalagaan mo siya ng mabuti. Okay?
In your divine messages, meron kang bring love into the situation. Yes, gamitin mo ang puso mo. Sabi ko nga, pag mahal mo ang isang bagay, magkatagumpay ka dyan. Pag mahal mo tong taong to, it will be a successful union. Pag mahal mo yung negosyo na yan, it will be stronger and have a good foundation para magtagumpay. So put love in everything, everything will be fine. You also have faith in your dreams. Yes, manalig ka daw sa iyong mga pangarap na kahit malabo, kahit hindi ka sure, ilalaban mo siya kasi alam mo sa sarili mo na may pananalig ka doon na matagumpay. Be brave para ipaglaban ang pangarap na ito. Okay? In your divine messages, meron kang the Sun card. Yes, think positive ka lang daw this time. Alam ko maraming malabo, pero lilinaw din yan. After ng dilim, ang liwanag. So, lahat ay okay na, maliwanag. You're free to have this happiness inside you. Sabi rin dito, gawin mong magaan yung mga sitwasyon. Huwag mong pahirapan. Think positive lang. And kung kayang simplihan lang. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. And don't overcomplicate things. Meron daw mas madaling paraan para gawin ang mga bagay-bagay. Kaya yun ang piliin mo. Para maayos, walang komplikasyon, hindi na tumagal yung issue. Ano? Sun card, the Queen of Pentacles. Yes, relax ka lang. Everything will be taken care of. Kung iniisip mo na wala kang ganito, wala kang ganyan, alam mo, pag kinakailangan mo, may darating na supply para doon sa kailangan mo. Lagi mong isipin na positibo na meron kang magagamit sa oras na kailangan mo. Na hindi ka mauubusan, hindi ka mawawalan. Everything that you want will come on the right time. Your positivity will affect the abundance in your life. Pag alam mong meron ka at hindi ka mawawalan, hindi ka mawawalan. Okay? That's very, very good advice para sa'yo. Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have shield, you need to defend yourself. Okay? Sa bawat decision daw, kailangan mo daw panindigan at patunayan sa lahat yung decision mo. And fight for your endeavor. Fight for the things that you want for yourself. Okay? You have March o mga Aries. Meron sa inyong March Aries and April Aries, di ba? So, pagdating ng Marso, meron daw po kayong magandang aabangan. So, congrats po. Another message you have gavel, involvement with the law. Sabi daw dito, baka talagang may kasal, may binyag, may mga legitimacy, legal documents. Nako, congrats po. Ramdam ko dito, it's in your favor. Okay? You have peacock, beware of great pride. O babaan daw ang pride, babaan ng ego, kung ano yung dapat gawin, magpakumbaba para magkaroon ng planchadong outcome. Okay? Ang outcome mo, Aries, for February 2026, you have the Three of Pentacles. Kitang-kita ko dito yung pakikipagtulungan mo with other people para tong milestone na gusto mong matumbok ay magkaroon talaga ng magandang outcome. Alam ko nahihirapan ka na ngayon o na-overwhelm ka o kaya nape-pressure ka to do good, to be successful, to make this happen. Kaya nanggagaling talaga dyan yung kalabuan. Pero kapag nakipag-cooperate ka daw with other people, magiging mas madali, mabilis, magaan yung inaasikaso mo. Kaya wag ka daw mailang to work with them or to collaborate and cooperate because they will lift you up. Papaangatin ka nila at talaga magagawa mo yung proyekto mo the way you wanted it to be. So, sa kabila ng pagiging leader mo at punong abala dyan sa ginagawa mong yan, wag ka rin daw tawag dito, wag ka daw umiwas sa kooperasyon sa iba. Kasi hindi naman laging ikaw ang tama o ikaw lang may magandang idea. Other people can also broaden your understanding na parang, oo nga no, maganda idea mo. Ay, maganda idea mo. Sige, try natin yan. So, lumalawak, lumalaki, mas gumaganda. So, collaborate ka para ito'y mapaganda mo pa kaya inaasikaso mo. Okay? Three of Pentacles. The Star card. Yes, mas madali mo maabot ang dreams mo, ang wish mo dahil sa tulong ng iba. So you don't need to do this on your own. The right people will be sent to you para tulungan ka para maabot mo yung pangarap mo na yan this month. Okay? Kayang-kaya mo yan. Abot ka mo yung pangarap sa tulong ng ibang tao. Okay? So open yourself. So Aries, ito po ang inyong February 2026 reading. Sana po yung naka-resonate ka. Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for giving Aries the messages na dapat nilang malaman for the month. Okay? So, salamat po, mga mahal kong Aries, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.